magandang afternoon sa ating mga ka-EV viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Halina't tumutok na sa aming EV Talk Podcast Season 1. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng EV Talk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag EVTalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aming EVTalk Podcast simula pa ng 2022 until now. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Welcome to EVTalk Podcast Season 1! Excited na ba kayo kung sino ang ating EV guest for today? Alam ko, marami ang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. She is the CEO of Les Eloy's, a fast-rising business and outstanding salon. Let us all welcome Miss Michelle May Mirandilla! Batiin mo naman, Miss Michelle, ang ating mga EV viewers na nanonood sa ating EV Talk Podcast. Binabati ko ng isang magandang araw ang ating mga taga-subaybay sa EV Talk. Same time with my solid clients sa Les Eloy Salon. Together with my very passionate na mga staff dyan sa ating salon. Yes. Kamusta naman, Miss Eloy, yung pagpunta mo dito sa aming set? Medyo nahirapan kaming hanapin kasi medyo papasok, pero so far naman ay smooth ang aming travel from Los Baños to Calamba. Hindi ka naman na traffic? Hindi naman po. Kasi yung exit namin parang hindi hindi siya masyadong crowded pa yung mga sa kalsada. Ay, hindi pa rush hour, no? Kasi dito talaga nagta-traffic dyan eh. Opo, dyan sa sa area dyan. Sa may pansod. Yes, ayan. So, simulan na natin ang ating kwentuhan. Sino ba si Miss Eloy's bago maging CEO ng Les Eloy Salon? Bale, I grow up in Sampaloc, Quezon talaga, sa province ng Sampaloc. So, kapag sinabing Sampaloc, Quezon, parang kailangan mo maglakad ng 21 kilometers para makarating ka sa mismong bayan para makabili ng mga basic necessity like sabon, pagkain, and everything na kailangan nyo sa bahay, sa household. So, lumaki po ako sa bukid. Kaya pala kanina pinapakain ka namin, ayaw mo kumain kasi kaya mo hindi kumain. So, ayun, lumaki po talaga ako sa probinsya, literal na probinsya. So, napadpad lang ako sa Los Baños nung magsimula na akong mangarap na hindi ako dapat hahanggan doon lang. So, 21 hours from mismong baryo ng Sampaloc, going to mismong bayan ng Ano yung nilalakad? Nilalakad po. Walang ibang way na para makarating sa mismong palengke, kundi ang maglakad or sumakay ka sa kabayo at saka sa kalabaw. Sanay ka talagang maglakad. Yes po. Sa hirap talaga. Kasi 21 hours. As in, naglalakad ka? 21 kilometers, 21 kilometers. Yes po. Naglalakad. So, kalimitan lalakarin mo ng around 3 to 4 hours para makarating ka. So, bago ka pa makapamili ulit at makabalik sa sa mismong barangay nyo, so another 4 hours from the bayan. Opo. Bakit hindi siya walang sasakyan? Naging mabagal yung pag-civilize ng lugar namin. Dahil nga sa siguro bundok, mahirap siyang magkaroon ng progress. So, bago pa dumating sa amin, marami pang kailangang ayusin pa sa ibang lugar. So, naging mahirap talaga na dapat, kung gusto mo talagang magkaroon ng changes, lumabas ka doon sa lugar na yon. Ilang taon ka nakalabas? 16 years old. Nang gumraduate ako ng high school, nag-start na akong makipagsapalaran dito sa Los Baños. Sa Los Baños? Bakit Los Baños? Dito po nakatira yung mga tsuhin ko at saka tiyahin. So, ang pag-asa ko is pwede ako makituloy sa kanila habang nag-aaral ako dito sa Los Baños. So, yun naman yung nangyari. Pero, after second year college, hindi na kinaya. So, kailangan nang mag-let go at magtrabaho po talaga. Ano yung mga naging trabaho mo? Bale, naging taga-bili ako ng suka sa call center. Ayun, ako po yung pinaka-neneng,
call center agent during that time. So ako'y 17 years old lang, pineke ko lang yung yung resume ko. So habang hindi ako kinukunan ng requirements dahil mga parang 1 month before magiging 18 na ako. So inaprobahan naman ng management. So parang nung mabuklat nila na na kailangan na akong ma-hired as pipirma na ako ng kontrata, 18 years old na ako. Wala na silang magawa. Oo. So, parang nakipagsapalaran ka talaga. Mag-isa ka lang na pumunta, tama? Bale, mag-isa lang po akong pumunta. Hanggang sa yung nanay ko at mga kapatid ko, sumunod na rin po dito. At dito na rin po sila sa Los Baños nag-i-stay ngayon. Bakit ka nagkaroon ng initiative na umalis doon sa lugar niyo? Walang progress. Nakita ko na walang progress. Kung doon ako tatanda, doon din ako makakapag-asawa. Kung anong buhay ng mga magulang ko, ganun din lang yung magiging sa buhay ko. Sa bukid lang yun? Yes po, sa bukid din lang po. So mataas ang pangarap mo? Ambisyosa daw po ako. Kaya sabi nung best friend ko, sabi niya, ambisyosa daw po ako. Pero hindi naman nagiging successful. Kasi kailangan yung mangarap ka para... Yes, kasi kung hindi ka mangangarap or hindi ka mag-a-ambisyon na yumaman or umasenso, hindi ka aalis dun sa comfort zone. So, kung mananatili lang kasi na nandun or makukontento ka sa kung anong meron ka, wala po talagang growth. And then after mong magtrabaho, paano mo naman napasok yung pagsasalon? Siguro dahil bata pa, may mga disappointment na nangyayari. So, maaga rin ako nag-asawa. At the age of 19, nag-asawa na ako. So, dahil kami ng husband ko is parehas naman na hindi maayos ang takbo ng financial ng pamilya, wala kaming aasahan sa isa't isa, kailangan kong sumubok na dito lang sa bahay pero nagkaka-income. So, nag-start ako ng manicure-pedicure. Okay. So, doon po ako nag-start. More on nails, ganyan. Yun? House to house lang? Yes po, nag-home service. Kaya yung mga client pumupunta doon sa amin para mag-avail ng services na ginagawa ko sa kanila. Then, after that, napapasok ako sa isang salon. Doon na ako nag-explore na matuto sa buhok. So, after 3 months and 2 weeks, kinik out ako ng boss ko. Kasi ayaw niya pala na gumagawa ka sa nails, tas gumagawa ka sa hair. So, sabi niya, gusto ko naka-stick lang. Actually, nag-multitasking ka. Yes po. So, ayaw niya ng ganon. So, napilitan ako na humanap ng school na pwede kong pag-trainingan para ma-enhance po yung knowledge ko dun sa buhok. Kasi feeling ko, mas malaki kita dun. So, during that time... Trabaho pa rin? Yes po. During that time, nabigyan ako ng pagkakataon makapag-training sa mga short courses na pinoprovide ng Ricky Reyes. So, after 10 days, pagbalik ko ulit sa bahay, nag-service ulit ako. Sinipagan ko lang. So, home service lang yes din. po. More on home service po ako for 2 years. Hanggang sa hindi ko na kinaya yung volume or dami ng kliyente na ako yung hinahanap, napilitan po akong magtayo ng mini salon dun sa pinaka-terrace ng bahay. So, nag-strive siya or tumagal siya hanggang bago mag-pandemic. So, after ng pandemic, ang naging struggle ko, malaking struggle ko is nagsara yung mga salon. Bawal bawal siyang mag-operate. So, hindi siya pwede dun sa village namin kasi isusumbong ako sa barangay. So, napilitan po akong mangupahan ng pwesto sa labas, sa mismong sentro ng Los Baños. Then after that, dun na biglang nag-boom lahat yung mga branches and other businesses naming mag-asawa. Bukod sa salon, meron pa kayong mga nabuong business? Yes po. We have construction company. Although maliit pa lang po, pero so far po ay may mga kami, projects, ongoing projects. Pero nakita mo ba, Miss Michelle, nung bata ka, na magiging negosyante? Sabi po kasi during ako po ay tatanungin ng aking mga professor, na mga teacher ko nung high school, anong gusto mong maging? So, ang sagot ko lang, gusto kong maging negosyante. Bata pala? Yes po, wala sa... gusto ko lang maging negosyante, pero hindi ko sinabing magtatapos ako ng pag-aaral para maging negosyante. So, sabi ko nga, kung nasaan yung... kung ano yung gusto ng puso mo, in a right time, ibibigay talaga siya ni Lord. So, siguro, long process lang, mahirap lang, pero kung ano yung will mo, o kung ano yung nasa puso mo, ibibigay niya in a right time. Yes. Ano naman yung di ba nagbi-business ka? Meron ka bang advocacy?
sa pagnenegosyo mo? Kasi sabi ko nga, madalas kong ini-emphasize to during meeting or orientation kasi may nagkakandak po kami ng monthly orientation ng mga staff ko. Sabi ko sa kanila, pwede ko nang i-let go tong salon. Oo. Kasi we have other business. Sa ibang Oo, meron pa po talaga kaming ibang mga racket-racket mag-asawa. So, pwede ko namang i-let go. Pero nandun po kasi yung advocacy ko na gusto kong mas makatulong. Hindi po ako nagdadamot sa knowledge. Kung ano pong alam ko, dapat alam din nila. So, kung lumabas ka man sa akin, in the future, mag-resign ka, kaya mong mag-service dyan sa labas at kikita ka ng maganda. So, ang main advocacy ko is makapag-spread ng more learnings, makapag-put up ng mas maraming businesses para mas marami ang mga tao na mabigyan ko ng trabaho. Kumbaga, ang advocacy mo is maging blessing Yes ka po, pa. channel of blessing. Channel of blessing sa maraming tao, lalo Yes na po. sa mga nakakatulong sa'yo sa Yes negosyo. po. Okay. So, ano yung naging tulay mo para naging inspirasyon mo para umansenso sa buhay? Siguro yung kahirapan. Kasi most of the time, kapag tinitingnan natin yung kahirapan as hindrance or siya yung nakahadlang sa'yo para makapag-umusad ka, parang siya talaga yung yung titingnan mo. Pero kapag tiningnan mo siya as dapat siya yung malampasan ko o kaya ma-overcome ko yung kahirapan na yan, everything will follow. Kasi nandun na kahit anong pagdaanan mong hirap, mag-i-stick ka pa rin dun sa goal mo na kailangan kong malampasan to. Hindi pwede yung next generation ko mahirap pa din. Yes. Yung next generation ko na nagtatanim ng palay, yung generation ko ngayon nagtatanim ng palay, is next generation magtatanim pa din ng palay at makakaranas pa rin ng same hirap. So, ang naging ko ay yung kahirapan na hindi dapat mamatay ang mga magulang ko na mahirap pa din. So, kahit papano, masuklian kung ano yung pagod na ibinigay nila sa amin, magkakapatid. As a business owner, ano yung mga naging struggle mo? Siyempre, hindi naman laging success. Yes. Ano yung parang sa tingin mo na pinakamahirap na nangyari sa pagbibusiness? No one will support you. Sa unang hakbang talaga, walang susuporta sa'yo, walang gustong maniwala sa'yo, at yun ang pinakamahirap. So, Parang hindi sila naniniwala. Hindi sila maniniwala sa'yo. Avail ng service mo. Yes, so hindi sila maniniwala sa'yo. Pero sabi ko nga, napakaraming isda sa dagat. So, bakit ako magpo-focus sa isda sa nasa tabihan ko? So, ang ginawa ko po is gumawa ako ng mga marketing strategy, nagpo-posting ako consistently, nakahanap ako ng mga client in San Pablo, Alaminos, halos yata buong Calabarzon may client ako. Kaya hindi naging mahirap sa akin ang mag-expand ng business. Sinipagan ko, umuwi ng gabi, inaabot ng ulan, namlansya ka maghapon, inaabot ka ng ulan after. Pero worth it ngayon. Kumbaga, kahit saan ako pumunta, alam ko mag-i-stand out yung salon na ibinuo ko. Kasi marami akong napundar na mga kliyente na yung tiwala is nandoon na. Naranasan mo ba, Miss Michelle, na parang, di ba nagsisimula ka, mag-isa ka lang? Yes po. So, paano pag peak season na parang marami nagpapariban? Yes po. Na-experience. Ilan yung heads? Pinaka-maximum heads ko na naranasan ko. Meron lang po akong assistant na mga pamangkin. Sila nagbabanlaw, sila nag-blower. Kasi talagang Yes po. napapasma ka Pero yung application ng gamot, same time yung plancha, is ako pa din yung gumagawa. 20 heads. Yung last heads, araw. yes, yung last head na pinlansya ko na natapos ng almost 12 a.m. ng madaling araw, blurred na talaga yung tingin ko sa sobrang pagod. So, Saka ayun. minsan parang hindi na nakakain kasi parang susubo na lang. Oo, ganun. mas gugustuhin mong ilagapak na lang yung sarili mo sa higaan at magpahinga ka kaysa kumain sa sobrang pagod. Pero so far naman, sobrang nakita ko na napapagod pa rin ako ngayon, pero hindi ko na nararanasan yung pagod before. Kumbaga, na-multitask ko na yung sarili ko. May mga staff na ako nagtatrabaho para sa akin. Pero syempre, dapat pagod ka pa din. As leader nila, dapat kung pagod sila, pagod ka din. Pero hindi na kagaya din ng before kasi marami na kaming nagtutulong-tulong. So, ngayon, natutunan mo na gawin yung ginagawa nila. Advantage ba yun? Na alam mo yung ginagawa nila? Yes po, advantage. Kasi alam mo kung saan yung mali. Once nagreklamo ang kliyente na, ma'am, something ganito yung nangyari sa hair ko, alam mo kung papaano
mo dedepensahan yung staff mo. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, hairdresser ang may problema. Minsan nasa buhok din yan at pag-aalaga ng kliyente. So, ang advantage nun na ikaw ay knowledgeable sa ginagawa mo, yung mga staff mo, kaya mo silang depensahan. Same time, yung kliyente mo, kaya mong ibigay yung satisfaction at mabigyan mo sila ng proper knowledge kung paano mo aalagaan yung buhok nila. Tsaka na-master mo na kasi ikaw yung gumagawa before. Until now, ma'am. Until now? Yes po, hanggat may pagkakataon, medyo maluag yung schedule sa ibang trabaho. Pag nandun ako sa salon, nag-handle pa rin po talaga ako ng buhok. Para makita din ng mga staff mo Opo. na kaya mo rin talagang gawin. Yes po. Kasi pag hindi mo alam, maraming gano'n na negosyante na utos lang ng utos, Yes pero hindi naman niya alam na mahirap pala yung trabaho, Dapat diba? alam mo po yung hirap ng pagod ng staff. Kasi para alam mo din kung hanggang saan ka lang tatanggap ng kliyente or tama na dito kasi eto na yon, kota na tayo. So, hindi nakakayanin. So, dapat kumikita, hindi nako-compromise ang quality. Same time, hindi nako-compromise ang health ng mga staff. Dapat lahat balance lang. Kasi minsan may mga accept ng accept, hindi naman Yes na po, kaya. ayun, na may mga ganun po nagkaka-problem na nasisira na yung buhok. Totoo po. At iniiwasan po namin. Ang main tagline po sa amin sa Los Baños is bumubuhay ng patay na buhok. Okay. So, kaya mo kayo ng buhok. Patay na yung hair ko. Ayun. So, ibig sabihin, talagang kaya niyong ibalik yung Opo, ma'am. Step sigla by ng step hair. naman. Step by step yung proper pag-a-apply ng gamot, same time pag-aalaga. Dapat na-orient din ang mga kliyente para sa ganon is kahit papano, alam nila kung paano aalagaan yung mga buhok po nila. Meron kasi kliyente na parang, ma'am, bawal po kulayan. Pilit pa rin nagpapakulay. Pakulay, yes po. At ako yun. Di ba? Parang Yes po. kasi gusto. Pero minsan, kailangan i-orient talaga Yes po. na hindi po masisira talaga yung buhok niya. Yes po. Ayun. Ilang years na yung Les Eloy Salon? Bali, running in 10 years na po si Les Eloy Salon. From nabuo siya sa bahay hanggang sa napalipat sa mismong sentro ng Los Baños hanggang sa nagkaroon ng mga branch. So, ngayon po, ang wino-workout na lang namin is more branches. At the same time, makapagbigay pa ng mas maraming serbisyong satisfied talaga. So, for almost 9 years naman so far, Tagal na. consistent yung mga kliyente namin na bumabalik-balik po sa amin. Open for franchising. Yes po, open for franchising. Magkano ang franchise? Usually, ma'am, ang franchising namin is 700,000. All-in package na siya. Magpo-provide lang si client ng staff at saka same time location na paglalagyan ng salon at saka aircon. So, after that, lahat training, pagse-set up, sa amin na po yun. Kasi may team kami doon na nagre-renovate nung area. So, paglalagay ng kulay, design, meron po kaming team doon. So may branding din. Opo, ng may Les branding Eloy. po. Mahalaga yun di ba? Para alam nila, ay, eto dito ako magpapasalon. Opo, kasi parang nakita pa lang nila yung kulay mo, alam na nila na, Les Eloy's yun. So, di ba, lumaki yung business mo. Ano ba yung leadership na meron ka sa pagpapatakbo ng negosyo mo? And pag-handle ng mga staff? Pagdating sa negosyo, leader talaga ako. Trabaho tayo. Walang friend, walang kamag-anak, walang kaibigan. Pero behind that, after that, family tayo. I never treat them as staff lang. Sabi mo, ay, yun lang yung staff ko. No. Dahil ko sinasabi sa kanila, sila yung extended family ko. Once na sila na-fall or nagkamali, syempre affected yung business ko. So, dapat, itrato mo sila bilang family. Family with boundaries. Ayun. So, lahat ay with boundaries. So, bilang leader, dapat nakikita nila na kung nakakaramdam sila ng pagod sa maghapong pagtatrabaho, dapat pagod ka rin. Hindi nakikita kanila dyan na nagsiselfone lang. Relax ka, kuya ko. So, dapat, kung ano yung sistema mo na pagod sila, pagod ka rin dapat. Kasi yun yung susundan nila eh. Mahihiya sila na ikaw nagtatrabaho tapos sila sway-sway lang. So, dapat, ang focus nila pagdating sa trabaho lang. So far naman is nai-implement ko yun sa kanila at maayos yung sistema namin sa loob ng area ng pagtatrabaho. Hanggang sa masanay na sila. Opo, hanggang masanay na po sila. So alam nila na pag oras ng trabaho, dapat may workmanship, may team. May teamwork. May teamwork. Kasi sabi minsan ko, parang loaded, kailangan ng assistant. teamwork. Hindi pwedeng
eto, pagod na to. Isa yung isa nagsi-cellphone lang. So, dapat nandun palagi yung teamwork. At never naman ako na-disappoint sa mga staff ko. Ilang years na yung matagal mo na spa? Medyo nagsasawa na talaga ako, ma'am eh. 4 na taon. 4 na taon. Sila na yung pinakamatagal. Yes. Tinatanong ko nga sila kung kailan na sila yung aalis. Sila na yung tinatanong ko, kailan ba aalis sa akin? So yun, biruan na namin yun. Di pa ba kayo nagsasawa sa akin? Kasi nagsasawa na ako sa inyo. Siguro dahil behind ng pagiging strict ako sa kanila, after nun ate nila ako eh. Pwedeng hindi ka mag-stricto eh, di ba? Yes po. Dapat talaga pag dating sa negosyo ay negosyo. Then after that, family tayo. So, paglabas ng trabaho, may problema ka personal, you can count on me. Then after that, pagdating sa trabaho ulit po tayo. Since salo ng business mo, ano yung ginagawa mo para ma-meet ang expectation ng mga clients? Hanggat maaari, ang mga staff ko ay pinagtitrain ko. Same time ako din, nag-aaral din ako ng mga bagong labas ng chemicals, treatment sa buhok. So, nag-e-exert ako ng effort and time, pera, para makabili ng mga high-quality products from other country like Thailand para madala ko dito sa Pilipinas. So, meron po kasing pagkakataon na iba-iba na yung level ng damage ng buhok, lalo na ngayon na uso yung mga DIY. So, dapat well-knowledge ka kung anong dapat gawin doon. So, pag ako na, ko na sa sarili ko na, okay, itong product na to, maganda yung outcome. So, ituturo ko na ngayon sa staff ko. Or kung may pagkakataon na mga sikat na mga brand na lumalabas, pinapa-attend ko talaga sila ng training. So, namumuhunan ako ng proper training, effort, time talaga para no room for mistakes or malesen yung mistakes during sa process ng buhok. Kasi once na nagkamali ka dyan, may tendency na ma-damage. Same time, pag na-damage, talagang napakatagal bago makarecover. So, yun po, iniiwasan po namin hanggat maaari na magkaroon po ng ganong cases. So, hanggat maaari yung mga staff talaga, well-knowledge po talaga sila. Tsaka service kasi yung business. Yes po. So, ang katumbas kasi namin nga, ma'am, is doktor ng buhok. Yes. Kasi pag yan, hindi nila alam kung anong gagawin sa buhok, ito yung status ng hair, wala na. So, may pagkakataon na pwede yan makalbo. So, may mga nakaranas kami na may mga mahirap kliyente. din pag-abutan. Yes, ma'am. Diba? May mga kliyente. Darating, may poknat na. So, pipicturan ko yan or pipicturan nila na, eto po, may poknat na po kayo. So, para aware si client na before namin siya isalang, ganun na yung status ng hair niya. So, i-explain nila, damage siya dun sa previous rebonding ko. Kasi, ma'am, ang rebond, lalo na pag rebonding, pwede ka talagang makalbo. So, yung mga napapanood sa MMK, mga ganyan, may tulpo-tulpo na ganun, totoo po yun. So, dapat talaga is full ang knowledge mo pagdating dun sa lalo na paghawak sa ng competition chemical. ng negosyo mo kasi matindi rin ang competition. Yes, ma'am. Hindi siya kagaya ng tindahan lang na eto na. Na pwede ka nang magbenta, kikita ka na. So, hindi siya ganon. Kailangan, ano po yan, dapat ang lagi mong magiging marketing is yung satisfaction ng client. Opo. Tsaka pag nakita nilang maganda, maghahakot sila ng kakilala nila, di ba? Once sa sumemplang at yung isa na sunog, sabihin niya, huwag kayong pupunta doon kasi pangit ang gawa doon. Kasi service, pag halimbawa yun nga, yung sabi mo kanina na huwag na kayong pupunta, isang pagkakamali mo lang, pwedeng masira yung negosyo mo. Totoo po. Ang maganda lang sa'yo talagang well-trained na. Opo. Continuous improvement, innovation sa mga ginagamit na chemicals and ingredients, tama ba? Yes po. Ng mga materials. Ano yung pinakamalaking achievement or proudest moment na dumating sa buhay mo? Siguro yung pinakamalaking achievement, hindi kasi yun yung mga award na naging naging na-achieve ko from the previous year na ako ay naging negosyante. Pinakamalaking achievement ko sa buhay siguro yung kaya kong magbigay ng mga trabaho. Kaya kong magkaroon ng makatulong ako sa iba. Kasi parang hindi naman fulfill yung achievement mo kung sa'yo lang eh. Yeah. So, hindi man ganun kalaking bagay or halaga yung kaya mong ibigay sa kanila.
yung magkaroon sila ng consistent income everyday as nanay, kasi kalimitan sa kanila is mga babae. Nagkakaroon kasi ng na-emphasize yung knowledge ng mga babae, na hindi ka babae lang, nandun ka lang sa bahay, mag-asikaso sa mga anak mo or sa asawa mo, which is napakahirap ng trabaho nun. Bukod doon, nakakapag-akyat ka or nakakatulong ka financially sa family mo. So, ayun yung pinakamalaking achievement sa akin. Kasi nakapag-produce ako ng maraming empleyado. Kasi sa iba't ibang businesses na pinapasok ko, syempre nag-hire ako ng mga trabahador. So nakikita ko or naririnig ko yung mga kwento nila na, ma'am, kahit papano, may naiuuwi kami para sa pamilya. Hindi na kami nagigipit ng ganun. So, malaking achievement para sa akin yun. Ganyan din yung sinasabi ko sa mga staff na parang ako, okay na ako. Mas masarap sa feeling na nakikita mo sila may trabaho, na yung kinakain nila galing doon sa pinapasahod. At syempre sa pinagpagura nila. Ilan na ba yung empleyado mo? Bukod so far ngayon sa Los Baños po, meron akong 5. May mga on-call akong pag during peak season. Meron akong mga suma-sideline doon. Then meron din ako sa mga nag-o-online selling. So meron silang iba't iba kasing linya. So sa store may staff din ako doon. Tama ba nagtitinda ka ng mga RTW? Yes po, RTW. So nagpo-produce kami ng RTW from Taytay. So, kayo na yung yes po, meron po kaming mini factory doon or tahian para makapag-provide po kami ng mga damit. So tumatanggap po kami ng made to order. So ayun, sa ganung paraan po kasi nakikita mo na kahit papano may progress yung mga business, at same time nakikita mo na nag-i-stay yung mga trabahador mo doon kasi alam mo na namamanage mo ng ayos at natutulungan mo sila. Tsaka tama yung pagpapasahod. Yes po. Kasi hindi naman sila mag-stay kung hindi tama. Yes po. Maganda talaga yung management, patakaran mo, parang bonus na lang na meron silang naiuuwi na pera. Ano naman yung mga tips na may papayo mo sa mga taong nagsisimula palang mag-business? I-discourage ko na kayo kaagad. Mahirap magnegosyo. Hindi totoo na pag ikaw ay nagnegosyo, you have financial freedom, na meron kang oras sa sarili mo, na pwede kang sway-sway na lang. No. Pinakamahirap ang mag-start as business owner. Pero lagi kong sinasabi, kapag nakaranas ka ng hirap at yung hirap na yun is in-embrace mo. After nun, talagang mararanasan mo naman yung totoong freedom. Kasi, ang totoong freedom kasi na may experience mo, not financially, not your time freedom, pero yung freedom na, eto na, lumaki na sila, marami na akong mga natutulungan. Mas masarap yung feeling na yun eh. So, mahirap, wag susukuan. Kasi embrace, walang madali sa embrace every struggle, lalo na pagdating sa business. Nandyan ang tutulog ka na lang, may tatawag pa sa'yo, kakain ka na lang, kailangan mo pang magtrabaho. Mahirap talaga po sa umpisa. Pero in the end of the day, nandito yung totoong fulfillment. So kung ikaw ay isang negosyante na nag-i-struggle ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, isang mahigpit na yakap sa lahat ng mga negosyante kasi ramdam natin even nag-shutdown, ng bankruptcy. So may mga malalaking kumpanya na bumabagsak. At sa panahon natin ngayon, napaka-swerte natin kung naka-stand up pa din yung negosyo natin. Mahirap sa umpisa, pero pag yan ay minahal nyo yung hirap na yan, worth it po talaga yan. So wag kang bibitaw. Ayan, wag kayong bibitaw, mga ka-Evie, kung nagne-negosyo kayo. Kasi hindi naman talaga madali, di ba, ang pagne-negosyo. Sa una, mahirap, pero darating ang time, smooth na. Yes. Pero, asahan nyo na pag nagnegosyo kayo, hindi siya parang dire-diretso na pataas. Maraming struggle. Ups and downs. Yes po. Dapat i-embrace mo talaga yung struggle. Kasi pag siya yung minahal mo, kumbaga parang basic na sa'yo yung mga susunod. Parang na-train ka na. Ayun po. Pero nakikita ko sa'yo, Miss Michelle, parang ang layo na nang narating mo. From dating nasa bukid, ngayon, iba't ibang business medyo na. malayo pa, ma'am. Pero masasabi kong talagang malayo na. Kumpara mo sa kung anong sitwasyon pero namin malayo before. Na. Yes po. Ayun. Thank you, Miss Michelle, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. Salamat din po. Before katuluyan magpaalam, meron ka bang gustong batiin o i-promote sa ating mga nanonood?
Gusto ko lang i-promote yung Les Eloy Salon. We have different branches in Calamba, soon to open in Calamba and San Pablo. So medyo malapit na po kami sa inyo. Wow. Same time, Batangas branch sa may FPI, Cabinti, Laguna. Same with Cabinti branch. Gusto ko din po na sana mabigyan ng pagkakataon. Kung kayo ay naghahanap ng legit contractor para sa inyong mga bahay, we have JM Construction Builders din. So meron po kaming kumpletong technical team with engineers and architects at the same time mga worker na talaga pong trusted na magbibuild ng mga bahay ninyo. Sa nanalo sa aming pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming EbiTalk podcast page ang winner for the week. I hope may natutunan kayo at na-inspire kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next EbiTalk podcast Season 1.